Ang kwentong ito ay hamang sa karanasan ni Adelina, 14 na taong gulang, na nakaranas ng mga abuso sa kamay ng dalawang lalaki na sila Arididon at Antonio sa loob ng bantuka. Kahit na may takot at pangamba, nagawa ng mga takas sa humingi ng tulong. Makuha niya kaya ang hustisya at naglaban ng kanyang karapatan? Nagkita ang magkaibigan na sina Arididon at Antonio upang pag-usapan ang nasabing malagim na planong pagsasamantala sa dalagitang si Adelina. Hello, Adelina. Oh, Michael, buti napatawag ka. Busy ka ba bukas? Eh, hindi naman ako busy bukas. May selebrasyon kasi kila ko. Bagsama daw ako ng kaibigan. Kaya tinawagan kita. Sige, pagpaalam mo lang ako kay nanay. Sige, bukas na lang. Sige, salamat. Bukas na lang. September 3, 1989, alas 9 ng gabi, si Arididon ay sinundo si Adelina sa kanilang bahay upang ipagpaalam ito sa kanyang nanay para pumunta sa bahay ng kaibigan na si Antonio, na mas kilala sa pangalang Goff. Tao po. Tao po. Tao po. Hello po, Okay tita. ka pa rin, Michael. Papaalam ko lang po si Adelina. May selebrasyon po si Gob sa kanila. Sige, saglit na tawagin ko lang si Adelina. Hatid mo lang maayos si Adelina yan. Ako, tita. Asa po kami, tita? Ingat kayo. Gob. Gob! Hoy! Mar, dyan na ba Gob, si kayo? Adelina nga pala. Adelina si Gob. Gawin nga pala. May po muna kayo. Ba't nakapunta kayo? Eh, Manya kong tingin. Alin? Excuse me, saan ba si R dito? Ay, yan. Diretso lang dyan. Si R lang ako ah. Para ayos yung kasamaan mo. Ako yun din. May ano dito. Ang patulog. Napakalas ko pa. Kunti lang mainom niya. Tulog agad siya. Halos nagtagal din si Arididon at Adelina sa bahay na iyon. Hindi nagtagal, binigyan si Adelina ng maiinom at pagkatapos niya ito inumin ay nakatulog siya. Adelina, okay ka lang ba? Adelina! Adelina! Ah, nag-epekto na. Good evening, sir. Welcome to Luna Hotel. I am Nicole. I'm Camille. How may I help you? available po ba ako? Okay, sir. Wait for a while. I will check first. May I know your name, sir? Michael Argado. May I repeat your information, sir?
Your name is Michael Aridon and your phone number is 09563450-432. Available room is deluxe room. Good for 3 person for 3 nights. And it costs 1,000 per night with a total sum of 3,000 pesos. Your room number is 123, and here's your key, sir. Thank you. Wait lang po, bubuksan ko lang yun. Noong araw din na iyon, September 3, 1989, nagising na lamang si Adelina sa isang hotel room ng hubad at sumasakit ang kanyang katawan at tumutulo ang kanyang masilang bahagi. Pinagtangkahan, Anong ginawa nila sa ang akin? buhay ni Adelina kung ito ay magtangkang tumakas. Oh, saan pupunta? Sa taas ka na. Subukan mo tumakas, papatayin kita. Hinampas sinuntok ni Antonio si Adelina sa tiyan at tinuntukan ng baril. Mga walang iya kayo, anong ginawa niyo sa akin? Ginamit ka lang namin. Kaya huwag kang magtatangka magsubong na kahit kasi. Sa pangalawang pagkakataon, noong September 4, 1989 ay naulit-ulit ang pangre-rape ni Antonio kay Adelina. Sa 3 araw na pamamalagi ni Adelina sa hotel, hindi siya kumain ng kahit na ano at ayon pa sa kanyang pagsasalaysay ay nakita niya na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot si Antonio at Arididon. Hindi na, aray tubig. 3 araw ka na hindi kumakain. Uminom ka muna. Michael, pakiusap, tulungan mo ako. Michael! Adelina! Parang awa niyo na, pakawalan niyo na ako. Sa pangatlong pagkakataon, napagtagumpayan ulit siya na halayin si Adelina na 14 na taong gulang pa lamang ng mga panahon noon. September 5, 1989, nakatakas si Adelina. Ngunit sa takot nito sa pagbabanta ni Arididon at Antonio, dumiretso ito sa bahay ng kanyang kaibigan sa Pandacan. Namalagi si Adelina doon ng 1 linggo at pagkatapos ay umuwi na ito sa kanila at doon niya sinabi lahat sa kanyang nanay ang lahat ng nangyari at ginawa ni Arididon at Antonio sa kanya.
Bes! Bes, tulungan mo ako! Bes! Bes! Oh, Bes, ano nangyari? Pumasok mo na. Oh, Bes, inom ka muna. Bes, ano ba nangyari sa'yo? Bes, nirape nila ako. Sino? Sino ba? Si Michael tsaka si Gob. Eh, ano gagawin natin? I-report natin sa polis. Hindi, Bes, hindi, Bes. Pinagbantaan nila ako, papatay nila ako pag nag-report ako. O sige, dito ka muna pansamantala. Sige, sige, Bes. Maraming salamat. September 26, 1989, nagsalaysay si Adelina ng statement sa Camp General Pantaleon Garcia sa Imus, Cavite na inakusahan sina Antonia at Aridon sa panggagahasa. Noong March 28, 1990, nag-file ng tatlong magkakahiwalay na reklamo si Adelina laban sa dalawang akusado na si Arididon at Antonio. Naglabas ang hukuman ng paglilitis ng kaukulang warrant of arrest. October 13, 1995, nahuli si Antonio sa Dalahican, Cavite City. Ay, sir. Kailang nga po ano po yun? Mr. Jimmy Antonio, meron kaming arrest warrant para sa inyo. Ha? Para saan po? Noong October 23, 1995, hinarap si Antonio. Nagpasok siya ng pleya ng not guilty sa tatlong kaso ng panggagahasa. Sumuko si Arididon sa pulisya sa Cavite City noong May 12, 1996. Noong May 13, 1996, sa arraignment, ang akusado na si Arididon ay nagpasok ng pleya ng not guilty sa lahat ng mga kaso. According to Republic Act 8353, an act expanding the definition of crime of rape and reclassifying the same crime against person. The anti-rape law of 1997 defined as a crime against person. Maaari mo bang isalaysay ang mga nangyari ng mga araw na yun? Noong September 3, mga bandang alas 9 ng gabi, sinundo ako ni Arididon upang pumunta sa kaarawan ni Gob. Pagdating namin doon, inalok agad ako ni Gob ng maiinom. Tapos umiihi ako. Pagbalik ko, ininom ko ulit yung binigay nilang soft drinks. And then pag inom ko noon, bigla na lang ako nakaramdam ng hilo. Tapos nakatulog na ako. Tapos paggising ko, nasa hotel na kami, hubot-hubad ako. Naririto ba sa loob ng hukuman ang mga taong gumahasa sa'yo? Opo. Maaari mo ba silang ituro? Sila po ang mga walang hiyang gumaasa sa akin. Sinungaling, bayar kang babae. Order in the court. Mr. Antonio, nasaan ka noong September 3, 1989, alas 9 ng gabi? Nung araw po na yun ay aking kaarawan at nung araw din na yun ay kusang sumama sa amin si Adelina sa hotel. Dahil ang kwento niya sa amin ay lagi siya binubugbog ng kanyang magulang. Kaya tinago namin siya sa hotel ng umabot ng 3 araw. Sa salaysay ng isa sa mga akusado na si Antonio na siya at si Adelina ay madalas na magkita at minsan ang pagkikita nila ay nauuwi sa pagtatalik.
at binibigyan niya daw si Adelina ng pera depende sa pangangailangan nito. Lagi kami magkasama ni Adelina at nauwi ito sa pagsisex. Binibigyan lang namin siya ng 500 to 600 depende sa pangangailangan niya. Miss Adelina, totoo bang tinatanggap mo ang 500 to 600 na halaga sa tuwing nakikita kayo ni Mr. Arididon? Totoo pong tinatanggap po yung mga binibigay ni Arididon na pera sa akin, pero hindi po yung kapalit ng pakikipagtalik sa kanya. Akala ko po bukal sa loob niya yung binigay niyang pera tulong sa akin dahil sa kahirapan na din po ng buhay namin. Your Honor, malinaw sa isinalaysay ni Miss Adelina na tinatanggap niya ang perang binibigay ni Mr. Arididon sa tuwing nakikita sila. The court find the defendant guilty. Pagkatapos ng trial, ang lower court ay inakusahan silang guilty at sinentensyahan. The court finds the accused Jimmy Antonio guilty beyond reasonable doubt of rape in the above entitled case, and he is hereby sentenced to reclusion perpetua in each case. To indemnify the offended party, Adelina Guiliang, in the amount of 50,000 pesos and to pay 1/2 of the cost. The court find accused Jimmy Antonio guilty beyond reasonable doubt of rape in the above entitled case, and he is hereby sentenced to reclusion perpetua in each case to indemnity of offended party Adelina Guiliang in the amount of 50,000 and to pay half of the cost. Likewise, Michael Aridon is also found guilty beyond reasonable doubt of rape as uncompliance in the above entitled case, and he is sentenced to undergo imprisonment from 9 years, 4 months, and 1 day of prison mayor as minimum, to 13 years, 9 months, and 11 days to reclusion temporal as maximum in each case, to indemnify the offended party Adelina Guiliang in the amount of 30,000 and pay 1/2 of the cost.